Go! I love you! Love you, pare. Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Para sa matalik kong kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Gusto ko lang malaman mo na meron akong nakakapanlumong balita. To my BFF, Jonalyn. Huy friend, kumusta ka na? Grabe, may kwento ako sa'yo na hindi ko malilimutan. Alam mo naman, bilang matalik kong kaibigan, alam ko na alam mo na NBSB ako. Meaning, no bembang since birth. Kaya naman sobrang struggle ko sa paghahanap ng matinong lalaki. Kaya nang niyaya ako ng tropa ko pang isa na mag-Siargao 2 weeks ago, naisip ko, baka naman nandun na ang the one ko. At eto na nga, pagdating namin sa Siargao, hindi ko in-expect na punong-puno pala ng AFAM. Parang tourist spot sila at kaming mga Pinoy ang dayuhan. Tourist spot yung mga AFAM. Sa dami nila, halos malunod kami sa pagpipilian. Lalaki dito, lalaki doon, hindi mo na alam kung saan mo ibabaling yung paningin mo. Ang daming options. Kaya syempre, in full Latina mode ang ate mo. Bobelya on point. Swimsuit na pulang-pula at lipstick na kasing tapang ng confidence ko. Aba, nag-effort tayo kaya dapat walang mahuhuli. At dapat may babingwit tayo ngayong gabi. At ayun na nga, pumasok kami sa isang sikat na bar. Yung sobrang haba ng pila. Pero dahil mukhang Diyos ako that night, isang AFAM ang parang bumaba gaya ni Thor mula sa langit. At lumapit siya sa akin. Diyos ko friend, ang pugi! At hindi lang yun, mukhang mayaman pa. Nakamamahaling relo, naka-shades na mukhang worth more than my tuition, at may confidence na pang milyonaryo. Inaya niya kaming pumasok sa loob ng VIP. Wow! First time kong maranasan to kahit na barya-barya lang yung laman ng wallet ko. Kumbaga, first time kong maranasan ang VIP treatment. Siyempre, go ang ate mo. Paano ko naman tatanggihan ng libreng alak sa napakasarap at napakalambot na sofa? Pagdating sa loob, nag-order kami ng todo as in sky is the limit. Kasi yun yung sabi niya. Nagkikislapan ang mga mata ng tropa ko sa sobrang saya. Habang lumalalim ang gabi, naging extra clingy si AFAM. Yapos dito, hawak doon, di go lang. Aba, nagpa-body shot pa nga ako sa abs niya. Friend, Diyos ko, imbis na asin, pandesal ang chaser ng alak ko. Maya-maya, bumulong si AFAM. Come with me. Nakakakiliti sa tenga yung boses niya. Akala ko magyoyosi lang kami. Yun pala may iba ng plano sa dilim. Ramdam kong gigil na gigil siya. Pero alam mo naman ako, Berheng Maria pa rin ang peg.
Sinabihan ko siyang hindi pa ako ready. At kita ko talaga ang pagkadismaya niya. Kitang-kita sa pagmumukha niya na napipikon siya. After noon, niyaya niya akong bumalik sa loob. Pero ramdam ko na wala na siyang gana. Ay nako friend, parang na-turn off na yata siya dahil hindi ko napagbigyan sa gusto niya. Tapos, bigla siyang nagpaalam na lalabas saglit para magyosi. Eddie go. Okay. Tuloy pa rin ang kasiyahan. Tuloy pa rin ang inuman at party-party. Pero nang sumapit ang madaling araw, nagtataka ako na bakit hindi pa rin siya bumabalik? Wala pa rin siya. Pinuntahan namin sa labas. Wala. Tinext namin. Scene. Nagpaabot ng bill ang waiter at friend. Halos mahimatay kami sa nakita naming presyo. 48,785 pesos! Diyos ko, saan namin kukunin yung ganong halaga? Ay, parang naloko na yata kami. Kaya naman dahil wala na si Afam, kami ang napilitang magbayad. Ambagan to the max. Halos nangutang pa ako sa nanay ko, nakakahiya. Kasalanan to ng kalandian ko eh, pero okay lang. May naisip kaming ibang solusyon. Kundi ang ikansela ang lahat ng travel plans namin during that time. So kinabukasan, wala kaming choice kundi ang umuwi ng laglag ang bangs at ubos ang budget. Pagsapit ng umaga, hindi na kami nakapag-explore. Kasi nga, wala na kaming pera. Friend, napilitan na lang kaming umuwi. Naubusan na nga ng dignidad, naubusan pa ng savings. Kaya lesson learned, huwag magtiwala agad sa mga pogi. Lalo na kapag sinabing, sky is the limit. Baka kasi wallet mo pala ang may limit at mauwi ka sa pagkagipit. At natuto na rin ako na wag sa Afam kumakapit. Yes, it's me, your BFF, Marie Chris.